ay sinasabi ni Justice Carpio, ang yan ang hirap eh. Justice Carpio, ikaw naman valedictorian ka naman, dibaga. Lagi mo pinangangalandakan, ikaw ay valedictorian, may honors ka, etc. Galing ka naman sa Korte Suprema. Alam mo naman, kasama po sa poder ng Korte Suprema, Mr. Justice Carpio, ay, and I will quote, pakinggan po natin, Mr. Justice Carpio, the duty of the courts. Katungkulan po, hindi po optional. Duty, karapatan, hindi karapatan, obligasyon. Obligasyon ng Korte Suprema na alamin kung may grave abuse. Yeah, Mr. Justice Carpio, yung sineset up nyo, alam ko naman nagawa nyo, sir, sineset up nyo na ayaw nyo magbigay ng ebidensya para manaig yung presumption of regularity. Hindi po uubra, Mr. Justice Carpio. Yan ang hirap matalino ka man, naging justice ka man, kung yung iyong opinion ay nakukulayan ng politika, palpak ka pa rin. Justice Carpio, ikaw naman kaya ako natatawa na lamang sinasabong si Delilah de Lima, dating Justice Carpio, na mali daw yung sinasabi, beyond the reach daw, may presumption of regularity. Alam niyo po, ang pag-usapan naman natin, mga kapatid, ay ito pong order ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ay nag-order noong July 8 sa mababang kapulungan na dahil nga po mayroong mga kasong inihain doon sa kataas-taasang hukuman tungkol po sa pagtupad nitong impeachment complaint sa yung 1-year ban. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghain ng mas madalas pa na impeachment complaint ng once a year, one complaint a year per one official. Yan, hindi pwedeng pag naghain ka ng complaint sa Vice President, hindi ka na pwedeng maghain sa kahit anong mahistrado ng Korte Suprema or sa Ombudsman or sa Chairman ng COMELEC. One complaint, 1 year, one official. Napakadali naman po noon Ngunit mayroon pong question noong February 18 ang ilang mga mamamayan na ang kanilang sinasabi ay hindi daw tumupad. Ay okay na daw yung live sa YouTube. Pinadalan po ako ng message ng ating mga magagaling na tech staff dyan. Box na daw. Tingnan natin. Kasama. Iyan. Okay na ba? Parang hindi. Tingnan natin. Teka. Pero wala pa rin komento. Baka hindi pa rin makapasok. Dami ng views. Dumami nga. Naging 3,000 na mga kasama sa isang platform pa lang. Anyway, alam nyo, in connection with that case po na inihain nga, katulad silang sinabi ko ng February 18, upang mapagdesisyonan ng mabuti ng Korte Suprema yung question as to the validity of the impeachment complaint na itinransmit po sa Senate na sinasabi ng mga petitioners ay hindi tumupad sa 1-year ban. Ito po, nagtanong po ang Korte Suprema. Ito po ang mga tanong ng Korte Suprema sa ating mga miyembro ng mababang kapulungan. Actually, tanong po nila ito sa buong Congress, meaning the House and the Senate. Ang Senate po sumagot na, sabi nila, yung mga tinatanong nyo po, pasensya na kayo, hindi po namin alam ang kasagutan dyan kasi sapagkat lahat po yan, ang makasasagot lamang ay ang House of Representatives. Ito po yung mga katanungan. Maganda naman po yung mga tanong at karapat-dapat lamang po. Okay, eto ilang questions po ito, marami-rami ito. Number 1, tinanong nila, ano nang status ng unang 3 impeachment complaints na hinain ng mga pribadong mamamayan? Kasi kung magugunita natin, Ma'am Jubes, etong titransmit po sa Senado ay pang-apat na impeachment complaint. May 3 nauna within the same year, within last year, di ba? Or within this year, may mga nauna. Okay. Number 2, ang eksaktong petsa, kung kailan yung
mga complaints, yung naunang tatlo, na final na pribadong mamamayan ay inendorso ng isang miyembro ng House. Alam niyo po, kapag ang private citizen ay nag-complain, hindi po automatic na tatanggapin yan. Dapat i-endorso ito ng isang miyembro ng Congress. Ngayon, kung miyembro ng Congress na nag-file, automatic po yun. Ita-transmit na po yun sa committee. Magkakaroon na po ng hearing yan. Okay. Number 3, doon sa tatlong reklamo ng mga pribadong mamamayan, yung Secretary General ba ay may kapangyarihan na magpasya kung kailan yan itatransmit sa speaker yung tatlong yon? Ibig sabihin, bawa may nag-file, inendorso, nakalagay po sa batas, including the Constitution, na dapat yon, pag kami inendorso na, i-transmit na po sa House, sa Speaker of the House. Tinatanong ng Korte Suprema ang Secretary General ba? Kasi Secretary nga, di ba? Secretary General. Opo. Siya po ang tumatanggap ng lahat ng mga impeachment complaints. Parang sekretarya mo, di ba? Pag may sulat sa'yo sa tanggapan, Opo. Yung sekretarya mo tumatanggap, di ba? Siya ba ay may kapangyarihan na magdesisyon kung kailan o kailangan sumunod siya doon sa period na nasasaad sa batas? Yan. Number 4. Yan. Kung hindi tinransmit ng Secretary General yaong unang tatlong complaints para sa impeachment, kung hindi niya tinransmit, sakaling ang sagot ay hindi po tinransmit inupuan, ano ang basihan sa batas? Hindi pwedeng yung ayaw, di ba? Ayaw. Ba't tayo mong i-transmit? Ba't hindi mo tinransmit? Ayaw. Hindi po pwede yun. May batas Oo. Anong basihan ng desisyon ng Secretary General? Anong desisyon sa batas na ito ay huwag i-transmit sa speaker? Okay. Ang 5 tanong, tungkol pa rin doon sa mga reklamo ng mga pribadong mamamayan. Yan. Ilang session days na ang dumaan mula nung itong mga complaints na ito ay na-endorso. Ibig sabihin, inapruhan ng isang miyembro ng Kamara hanggang ito ay dinala sa House Speaker. Yan. Okay. Susunod na tanong. Doon sa mga articles of impeachment na pinadala sa Senado, pagkatapos na ang articles of impeachment ay naaprubahan ng required number, sabi nila, ay 200 daw almost unanimous. Sinong komite ng House ang nag-prepare ng articles of impeachment? Kasi noon pong kami ay nagpa-impeach at na-impeach namin successfully si then COMELEC Chairman Andres Bautista. Yung Committee on Justice po ang nag-prepare. Siya po ang nag-prepare ng articles. Nung una na-disapprove, sinabi nila hindi namin itatransmit. Ngunit sila ay na-overrule ng majority. So, tinransmit. Pero, ang nag-prepare po niyan ay ang Committee on Justice. Natatandaan po, kasama ko pa si then Congressman Harry Roque sa pag-prepare niyang articles na yan. Pero ang final ay yung committee. Kami ang nag-file ng complaint, pero hindi po yung complaint pinafile ang pinadadala sa Senado. Yun po ay ginagawan pa ng articles ng Committee on Justice. Tinatanong ng Korte Suprema ngayon, sinong nag-file? Eto pa. Opo. Eto, importante ito Letter G. Yun daw articles of impeachment na pinadala sa Senado, yun ba daw ay pinamudmod o sinirculate sa lahat ng miyembro ng House of Representatives? Importante ito. Mamaya tatalakayin natin kung bakit. Ito ba ay sinirculate? Nakita ba nila ito? Binasa ba nila ito? Okay.
Letter H in connection with letter G. Noong ito ay ipinamudmod o distribute o pinaikot sa mga miyembro ng House of Representatives, ito ba ay may kalakip na ebidensya o noong committee report tungkol doon sa pagpapatunay noon sa each and every article of impeachment? Kasi marami po yan eh. Yung article of impeachment po, yan ang mga bintang. Ito ginawa mo, number 1, ito ginawa mo pa, ginawa mo ito. Yan ba nung pinaikot? Assuming na pinaikot nga. Kasi may mga nagsasabing hindi nila nabasa. Diba? May sinasabi si Kadan Marcoleta, umamin daw sa kanya, di ko naman nabasa yan, di ko naman naintindihan yan eh. Ito ba ay may kalakip na matibay na pagpapatotoo doon sa mga nakalagay na mga bintang doon? Okay. At ito pa, yung articles of impeachment na binigay sa Senado. Yan, si pangalawang Pangulong Sara Duterte ba ay binigyan ng pagkakataon na marinig ang kanyang panig doon sa mga ebidensyang ipinamahagi sa mga miyembro ng Kamara. Okay. Isa pang tanong. Doong articles of impeachment na pinadala sa Senado, binigyan ba ng sapat na panahon ang bawat kaanib ng House of Representatives na basahin, intindihin yung articles at ang ebidensya bago sila pumirma? Okay. Huling katanungan, yung articles of impeachment ba na pinadala sa Senado, iyon ba ay nilagay sa agenda, yung tinatawag na order of business ng House of Representatives para ito ay pag-usapan ng kabuuan o yung tinatawag na plenary, yung plenaryo, di ba, ng House of Representatives? Opo. Okay. Bakit po mahalaga yan? Isa-isahin po natin sa extent ng ating oras. Alam niyo po, kaya tinatanong kung ang proseso ay sinunod. Sapagkat, ito po, kaya ako natatawa na lamang eh. Sinasabi si Laila De Lima, si dating Justice Carpio, na mali daw yung sinasabi. Beyond the reach daw, may presumption daw of regularity. Unang-una, yung sinasabi ni Justice Carpio, yan ang hirap eh. Matalino ka man, naging justice ka man, kung yung iyong opinion ay nakukulayan ng politika, palpak ka pa rin. Justice Carpio, ikaw naman valedictorian ka naman, di ba ga? Nandoon sa iyong, lagi mo pinangangalandakan, ikaw ay valedictorian, may honors ka, etc. etc. Malaki yung naging law firm mo, di ba? Although ewan ko kung anong expertise ng law firm yung the firm, yan ba litigation o something else? Ewan ko iba yung mga nababalitaan namin. Anyway, alam mo naman yung presumption of regularity is a disputable presumption, para yung presumption of innocence. Pwede po yung patunayan ng kabilang panig na yung presumption na yan ay hindi totoo. Anong ibig ko sabihin? Kung tayo po, Mr. Justice Carpio, ay magbabase lamang sa presumption of innocence, wala na pong makukulong kasi may presumption of innocence eh. Hindi ba? Although an accused is presumed innocent, kapag napatunayan ng prosecution na hindi siya inosente, kulong siya. Convicted siya. Di po ba, Mr. Justice Carpio? Ganyan din po ang disputable presumption of regularity. May presumption na regular. Tama yung ginawa ng House of Representatives. Ngunit, kapag napatunayan ng kabilang panig na irregular, illegal, wala sa proseso, destroyed yung presumption of regularity. Ibig sabihin, palpak ang ginawa ng House of Representatives. Kanya nga po, tinatanong
ng Korte Suprema. Galing ka naman sa Korte Suprema. Alam mo naman, kasama po sa poder ng Korte Suprema, Mr. Justice Carpio, ay, and I will quote para hindi mo sabing opinyon ko to, kasi hindi naman ako legal luminary, hindi katulad mo, at sa kanila Laila de Lima, mga galing sa batas. The duty of courts to determine whether there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Pakinggan po natin, Mr. Justice Carpio. The duty of the courts. Katungkulan po, hindi po optional. Duty. Karapatan, hindi karapatan. Obligasyon. Obligasyon ng Korte Suprema na alamin kung may grave abuse. Meron pong alegasyon na grave abuse pagdating dito sa violation ng 1-year ban. Duty po ng Supreme Court na alamin kung meron nga grave abuse. Okay? Kaya yung sinasabi mong presumed regular yan, oo, meron nga ganyan, tama kayo, pero disputable po, disputable, pwede pong kontrahin. Parang disputable presumption of innocence. Ano po ang presumption din na nakakalimutan nyo? Kasi ayaw sagutin. Ayaw sagutin ng House of Representatives itong mga tanong na ito. At babubuking sila Ayaw sagutin. Naglabas ng pahayag ang House of Representatives. Can you imagine? Ayaw nilutin. Ano tinatago nila? Meron din presumption, Mr. Justice Carpio. There is also a presumption that evidence suppressed would be adverse if produced. Anong ibig ko sabihin? May presumption din, although disputable, na kapag ikaw ay nagtatago ng ebidensya, kaya mo tinatago yan ay masama para sa'yo. May presumption po yan. Mga nakikinig dito, i-fact check nyo po ako kung hindi tama ang sinasabi ko. Kaya Mr. Justice Carpio, yung sineset up nyo, alam ko naman nagawa nyo, sir sineset up nyo na ayaw nyo magbigay ng ebidensya para manaig yung presumption of regularity. Hindi po uubra, Mr. Justice Carpio, kasi lumabas na sa mismong bibig ng House of Representatives, ayaw nilang magbigay ng ebidensya, they refused. Marunong pa sila sa Korte Suprema. Mismong trial court nga may power for clarificatory questioning. Hindi pwedeng hindi sumagot either yung abogado o yung witness. Kayo, hindi kayo sasagot sa Supreme Court, yung House of Representatives. Hindi nyo naman, phrase in a republic na talaga to, kakapal na. Ngayon, magkakaroon tuloy ng presumption ngayon na since ayaw nyo magbigay ng ebidensya, pagka binigay niyo yung ebidensya, yan ay laban sa inyo. Masisira yung presumption of regularity. Okay. Kaya hindi po ubra yan, mga kasama ko. Anyway,